nagmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas, Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan. Sa araw na ito ng Huwebes, ikatlong araw na tayo sa buwan ng Disyembre 2015. Gaya ng nakakaugalian, makakaagapay po natin ang Mona Lisa ng People's Television Channel 4, Miss Ara Perez. Good morning, Ara! At syempre pa mga kaibigan, dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kakupas-kupas at patuloy na nagniningning, kumukutitap, at naka-lion motif, ang Pride of Baliwag, Bulacan, my co-anchor lady with a mystic smile. Good Thursday morning, babes! Good Thursday morning and welcome back, Francis. Thank you. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo kami sa susunod na isang oras na pag-atin ng mga may init na balita mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivian. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino nag-aanyaya. Sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating Thursday edition. Kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan at gayon din naman ang paghimay sa ilang mga maiinit na isyong nakaguhit sa ilan nating mga pahayagang pangumaga at ang napapanahong pakikipagtalakayan natin sa ating hapag ng talastasan sa kabuuan ng ating edisyon. At para sa kapakanan ng ating mga listeners ng Radyo ng Bayan, kami po ay masusubaybayan ninyo sa 32 himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa pamagitan naman ng audio streaming worldwide. Tayo rin po ay napapanood ng live sa People's Television Channel 4, IDC Channel 13 at online sa www.ptv.ph. At para po sa ating mga taga-subaybay na gustong sumali sa ating talakayan, mag-text lamang po kayo sa aming numerong 0922-358-2679. Huwag lamang pong kalimutan please ang inyong mga pangalan at addresses. In fairness, hindi po mababasa ni Vivian ang mga mensaheng walang pangalan at addresses at please keep it short and simple. Again, thank you very much and good morning, babe. Good morning ka, Francis. Ako'y tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa ako. Tuwan-tuwa ako, hindi ko lang sasabihin. Sikreto lang. Tuwan-tuwa ako sa lahat ng mga ikangay nagbigay ningning at kulay sa celebration ko. Thank you to all of you people. Wonderful people na bahagi ng aking puso. O ayan. Okay. Now, Vibs, medyo itong ating mga kabataan sa ngayon, mukhang merong grupo na ikangay naghahangad na mamasyal, magkaroon ng parang, hindi natin malaman kung pleasure trip ito, kung ano ito, educational tour ba ito, o kung ano ito, na sa pamumuno ng dating kapitang Nicanor Faildon. Pupunta raw sila, maglalayag sila sa West Philippine Sea at ayaw silang payagan ng pamahalaan dahil delikado. Actually, ka Francis, gusto daw nila pumunta sa Pag-asa Island para magprotesta doon, at ipasabihin na tayo, ang mga Pilipino talaga ang may-ari ng island na yon, dahil kung matatandaan natin mga tagapakinig at tagapanood, itong island na to ay pinag-aagawan. Mayroong tension dyan sa bahagi na yan ng China at Pilipinas. Ngayon, ang gusto nila to state out
our claim na itong land na ito, itong lupang ito ay pag-aari ng Pilipinas. Kaya lang hindi sila pinayagan ng Philippine Coast Guard nung pasakay na sila sa kanilang bangka dahil delikado naman Talagang talaga. sobrang delikado. Alam naman natin na may tensyon, no? Hayaan na lang natin muna na mag-simmer down yung tensyon na yan at maging maliwanag. Total, yan ay pinag-uusapan ng mga otoridad natin sa pangunguna ng ating pamahalaan, Aquino. Kalmado muna tayo. Biro mo, maglalayag ka doon, magrarally ka doon for 30 days. Aba, kung may mangyari, sino na naman ang sisisihin? Abay, wag naman tayong ganyang kararahas, ano? Maging marahas tayo sa ibang bagay, pero pagdating na dyan sa kaligtasan, abay, mga kabataan, dadalin mo doon. Ano ang ipinahihiwatig niyan? Magrarally ka doon. Basta-basta basit. Nako, wag. Wag po, mga kabataan, wag po. Makinig tayo sa ating mga kinaukulan. Marami pang panahon para kung gusto nating maglayag dyan at ipakita ang tunay na layunin natin na atin nga yan, atin yan, antay na nating matapos. Oo, Francis. Diba? At saka, kung matatandaan natin, yun nga mga malalaking barko, nawa-water cannon sa bahaging iyon. Yun pa kayang maliit na barko. Siyempre, ang ating pamahalaan, pinapangunahan din o inaalala yung kanilang safety. Yun. Yun ang kanilang priority. At to assure them naman, ito pong kasong ito ay pinag-uusapan na dinidinig na po sa Netherlands at inaasahan na next year ay magkakaroon na po ng desisyon tungkol dyan. Yung inyong tapang, ilagay natin sa lugar at pwede naman natin itong ilabas pag talagang kailangan na. Yan. Yung mga katapangan na yan, talagang may panapanahon dyan. Yung hindi katulad ng iba, lahat ng sandali matapang. Hindi nakukuha sa tapang-tapang yan. Hindi lahat ng bagay nakukuha sa tapang. Habang tayo tumatakbo, tigatik ng orasan, gamitin natin sa tamang paraan. 7 minutos, 47 segundos makalipas ang alas 6. Tuloy-tuloy na tayo, Bebs. Narito na po ang ating mga tampok na balita para sa araw na ito. Sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision. Senadora Grace Poe, ipinahiwatig na ang kanyang mga katunggali ang nasa likod ng pagkakakansela ng COMELEC 2nd Division sa kanyang kandidatura sa pagkapangulo sa eleksyon 2016. Pangulong Aquino, dumating na sa Italy para sa kanyang 3 araw na official visit. Pakikipagpulong kay President Sergio Mattarella at Prime Minister Matteo Renzi, ikinasa. Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands. Tinapos na ang 5 araw na pagdinig. At tampok ang modern-day cyber expert na si Zuckerberg. Magbibigay ng 99% ng kanilang mga shares sa pag-aari nilang FB o Facebook para sa charity. Siksik at mainit ang mga balita kaya tutok na kasabay ng inyong almusal dito sa Radyo Vision Media ng Bayan. Maraming salamat, Francis at Viv. Magandang umaga, Pilipinas. Oras na para gumising at tunghaya ng mga pinakamaiinit na balitang hatid ng media ng bayan. Una sa ating mga balita, ipinahiwatig ni Senadora Grace Poe na 2 sa kanyang mga katunggali ang nasa likod umano ng pagkansela ng COMELEC 2nd Division sa kanyang kandidatura sa pagkapangulo. Hamon ng Senadora, labanan siya ng tapat at sa pamamagitan ng legal na proseso. Inaasahan na raw ni Poe ang naging desisyon ng COMELEC. Ito ay base aniya sa kanyang mga natanggap na impormasyon. Gayunman, iginiit ng Senadora na hindi pa rito nagtatapos ang kanyang laban. Balitaan mo kami, Jade Miguel. Nagpahiwatig si Senadora Grace Poe na 2 sa kanyang katunggali ang nasa likod ng kanyang diskwalifikasyon sa pagtakbo sa susunod na halalan. Hindi man niya pinangalanan ng mga ito, nag-iwan na lamang siya ng isang hamon. Alam na ninyo yung mga koneksyon, basta ganito. Makikita naman ninyo sa mga galaw nila, sino bang may mga koneksyon sa malalakas na mga law firm? Sino ba ang mga, alam na nating dati pang mga kaalyado ng mga ibang tumatakbo? Basta para sa akin po, itapon na ninyo lahat yan. Gusto ninyong gawin yan para ma-disqualify ako. Tatanggapin ko naman lahat yan. Maglaban tayo sa tamang paraan. Maliban pa rito, nagbigay din ng pasaring ang senadora. Pinakita naman namin lahat ng dokumento na magpapatunay na talagang naririto ako noong 2005 pa lamang.
pero para bang mahirap na makakita, nagbubulag-bulagan. Tahasan ding sinabi ni Poe kung sino ang magbebenepisyo sa oras na hindi sila manalo sa laban na ito. Magugunita na maliban sa disqualification case na isinampa ni Attorney Estrella Ilamparo, may 3 pang parehong kaso na kinakaharap ang senadora sa COMELEC. Napakamasigasig kasi ng prosesong ginagawa nila. Talagang gusto nilang ipitin na nandun na ako. Siguro kasama yan sa strategiya nila. Pero sino ba talaga ang magbebenepisyo dito? Sino ba, ma'am? Di yung mga katunggali ko. Sa kabila ng naging desisyon ng ikalawang dibisyon ng COMELEC na idiskwalipika at ikansela ang Certificate of Candidacy ng senadora, tiwala pa rin si Poe at ang kanyang kampo na matibay ang kanilang legal na posisyon. On the other hand, kami naman po ay kumpiyansa din na pag ito ay darating naman sa Supreme Court, ay mas magkakaroon tayo ng pagkakataon na mabigyan ng hustisya. It's going to be an impact after this division disqualification. But if explained well with your help, I'm sure makaka-recover din yan. Samantala, naniniwala ang kampo ni Poe na isang pamumulitika na ang panibagong mosyon na inihain ni Ilamparo sa COMELEC na nagnanais tanggalin si Poe sa listahan ng mga kandidato sa balota. Hindi naman po siguro masama na ipagpatuloy natin ang prosesong ito. At ako'y nagpapasalamat sa ating mga kababayan na patuloy pa rin na nananalig, na meron tayong prinsipyong pinaglalaban dito. At ito ay para sa kapakanan ng mas nakararami at hindi ng iilan lamang. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel. Pinabulaanan naman ng Malacanang na may bahagi ito sa desisyon ng COMELEC 2nd Division na kanselahin ang Certificate of Candidacy ni Senadora Grace Poe. Iginiit ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda na isang independent body ang COMELEC at hindi panghihimasukan ng ehekutibo ang pagganap ng ahensya sa tungkulin nito. Balitaan mo kami, Rocky Ignacio. Kinilala ng Malacanang ang desisyon ng 2nd Division ng COMELEC sa kasong disqualification kay Senator Grace Poe para sa 2016 presidential election. Yesterday, a decision was rendered by a division of the COMELEC on the candidacy of Senator Grace Poe. This decision was arrived at in the course of the constitutionally mandated functions of the COMELEC. Gate pa ni Lacerda, malayaan niya si Poe na kontrahin sa ilalim ng legal na kaparaanan ang naturang desisyon. Mahalagaan niya na igalang ang anumang proseso ng batas. We understand that Senator Poe's legal counsel will pursue and exhaust all remedies available to them as is their right in this process. We believe that sobriety and respect for the law and its processes are the best way forward for all parties concerned. Pinabulaanan naman ng Malacanang na may kamay ang administrasyon sa desisyon ng diskwalifikasyon sa kandidatura ng senadora. Dalawa kasi sa commissioner ng COMELEC na italaga sa ilalim na Aquino administration. Pero gate nila Lacerda, malayo ito sa katotohanan dahil independent body ang COMELEC at walang poder ang ehekutibo na panghimasukan ang pagganap sa tungkulin nito. Let's look at the SET decision. Let's look at the COMELEC decision. These decisions, for instance, in the SET decision, the 3 justices who voted to disqualify Senator Grace Poe were not appointees of the President. Senator Bam Aquino, a member of the Liberal Party, voted in favor of Senator Grace Poe. You have to accord each and every individual the respect of their office, the independence that they carry, because it is important to them as constitutional commissioners to maintain their independence. They were confirmed. So once confirmed, they now are clothed with the office of where they are occupying now, which is they are clothed with independence. So, dumistansya rin ang Malacanang sa posibleng epekto ng diskwalifikasyon ni Poe sa kandidatura ng pambato ng administrasyon na si dating DILG Secretary Mar Rojas. Hinikayat ng palasyo ang lahat na hayaan na lamang umusad ang proseso dahil anumang pahayag ay maituturing na espekulasyon lamang. As the lawyer said, they're going to file a motion for recon and then maybe perhaps go en banc and go to the Supreme Court. The process is still available before them. So let's not speculate in any other way because kung malakas ang arguments on kung kaninong side, then let it be heard before the responsible tribunals. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.
Samantala, dumating na si Pangulong Aquino sa Italy para sa 3 araw na official visit doon. Bahagi ng working visit ng Pangulo sa Italy ang pakikipagpulong niya kay President Sergio Mattarella at Prime Minister Matteo Renzi. Balitaan mo kami, Elena Luna. Bandang alas 6 ng gabi oras sa Italy o alauna ng madaling araw oras sa Pilipinas, dumating si Pangulong Aquino sa Rome. Mula France, may 2 oras na nagbiyahe ang Pangulo sakay ng chartered flight ng Philippine Airlines. Bahagi ng working visit niya sa Italy ang magkahiwalay na meeting kasama si President Sergio Mattarella at Prime Minister Matteo Renzi. Sa sentro ang bilateral meetings ng Pangulo sa higit ng pagkapatibay ng ugnayan ng Pilipinas at Italy, lalo pat sa taong 2017 ay ipagdiriwang ang ika-70 anibersaryo ng bilateral relations ng dalawang bansa. We are very glad that the Italian government has acceded to our request for our heads of state, President Benigno Aquino III, to meet His Excellency President Sergio Mattarella. This is very important for our diplomatic relations because it gives impetus to further strengthen our relations. Sa Huwebes, makakasama naman ni Pangulong Aquino ang Filipino community sa Italy. Mahigit 171,000 ang mga Pilipino sa Italy. Dahil dito, isa ang Filipino community sa pinakamalaking bilang ng mga dayuhan sa Eurozone. The concentration of Filipinos is in the northern part, mainly around the Milan area, and then second here in the Rome area. The profile, with respect to the profile of the community, 80% are in the service sector. The rest are the religious persons, the rest are dependents, and the rest are the youth. So that's the profile of the community. They're excited to meet the President because this is the first time that, for a long time, that the President will be meeting the Filipino community in Italy, in Rome. So we extended the invitations to Filipinos all over Italy through the honorary consuls that we have around Italy, plus through the different organizations. Sa Biyernes naman ay sa Vatican City pupunta ang Pangulo para sa private audience kasama ang Santo Papa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna, Rome, Italy. Tinapos na ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands ang 5 araw na pagdinig hinggil sa isinampang reklamo ng Pilipinas laban sa China dahil sa patuloy na pananakop nito ng mga teritoryo sa West Philippine Sea. Kaugnay nito, binigyan ng arbitral court ang China ng hanggang Enero 1 ng susunod na taon upang magsumite ng sagot nito sa mga alegasyon ng Pilipinas sa naturang usapin. Samantala, nakatakda namang maglabas ng desisyon ukol sa nasabing issue ang International Court sa susunod na taon. Yan na muna ang ating latest para sa sandaling ito. Balik na muna tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Ara Perez. 18 minutos, 48 segundos. Makalipas ang alas 6, Vibs, ang unang aparador ng Mercedes Center, please. Good morning, Sir Franz. Greet ko lang po Antonio Ayeng Libwangan doon sa bayan ng Laak, Compostela Valley Province. Malakas ang media ng bayan. Mula po kay Eddie Eliaga ng Pantukan, Comval. Maraming salamat po. Salamat. Maulang morning po dyan sa inyong lahat sa Radyo Vision. Minabati ko lang po ang buong Nunez family na laging nakatutok. Nagpapabati, Cindy Nunez ng Sogod, Southern Leyte. Thank you. Good morning, Kuya Francis at Miss Vivian. Greet ko lang yung mga staff sa Rania Kusina, Halal, Pagadian City at sa Davao City from Alvin Cute. Hello, Alvin. Okay. Masiglang umaga, batang-batang Sir Francis. Thank you. At sexy Ma'am Vibs, belated happy birthday sa idol ng bayan, Sir Francis. Thank you very much. At maligayang pakikinig po sa taga Palawan mula kay Rodel Dorado. Magandang umaga po. Ako'y nais ko lang magpunan sa mga sinasabi ni Senator po. Walang mahirap pag siya na ang Pangulo para po sabihin ko sa kanya kahit sino umupong Pangulo may mahihirap pa rin. Kahit ikaw pang maging Pangulo, Ana Doreen Karen ng Samar. Good day mga boss, napaka careful. Okay, ni Duterte, ayos lang siyang magmura ng sa mga tao niya.
at mga hindi niya gustong patakaran sa gobyerno. Huwag lang murahin at palayasin si Pope. Tapos ngayon sabi ng kanya mga tao na mga kabig, hindi si Pope ang minumura mo. Nagre-record yon, pare ko. Kaya tuloy yung boto niyang 20 naging 5 na lang. Sayang. Duterte, magbago ka. Pati vice mo, tuwang-tuwa naman. Ang epekto niyan, bawas sa malaking boto ng team nyo. Ruben Barrientos, 404, Sungay West, Tagaytay City. Okay, nasa inyo po ang pagkilatis. Tuloy-tuloy na tayo, Bears! At sa puntong ito, pararaanin na natin ang unang sigwada ng ating Provincial Roundup! Bayan Patrol Report! Unahin na natin ang ulat mula sa Tandag. Nariyan si Greg Tataro Jr. Greg, Maradyaw na buntag, konektado ka. Yes, Maradyaw na buntag, may isang HIV/AIDS carrier sa Surigao del Sur ay wala pang dumulog sa PhilHealth office na nakabase sa Tandag City. Ito ay sa kabila ng ilang kaso nang naitatala sa buong probinsya. Ayon kay Christlen Grifalde, OIC designate ng tanggapan, sadyang maselan at lingid sa kaalaman ng publiko ang gagawing pagtugon sa ganitong mga kaso sa kaliman. Sinabi rin na wala pa sa lalawigan na DOH-designated treatment hub para sa naturang sakit. Ang HIV/AIDS ay napag-alamang saklaw ng PhilHealth insurance coverage simula pa noong Oktubre 1, 2010. Samantala, ayon naman kay Glinbel Salilin ng Provincial Health Team Office dito ay siyang naatasang hawakan ng datos ukol sa kaso. Unang bahagi ng 2015 ang tanging updates lang na nakarating sa kanilang tanggapan para sa Caraga Region. Batay sa naturang ulat na itala sa 45 ang HIV/AIDS mula Enero hanggang Hunyo 2015 sa buong resyon o kaya 105% ang inilobo kumpara sa loob ng parehong panahon noong 2014. 7 sa mga biktima ay taga Surigao del Sur habang isa riyan ay mismong taga Tandag City na naman. Para sa Radyo Vision, ito si Greg Tataro Jr., DXJS Tandag, Media ng Bayan. Maraming salamat, Greg Tataro Jr. Puntahan naman natin kagyat ang ating Radyo ng Bayan Cebu with Annabel Lagrosas. Annabel, maayong buntag, konektado ka. Maayong buntag. Hihilingin ni Cebu Archbishop Jose Palma ang Palasyo ng Malacanang na ideklarang holiday sa Cebu ang International Eucharistic Congress o IEC na gaganapin sa Enero 24 hanggang 31 sa susunod na taon. Ayon kay Palma, pribilehiyo ito ng Cebu na magiging punong abala sa IEC dahil hindi lamang ito isang relihiyosong aktibidad kundi ito ay isa ding cultural event. Umaasa si Palma na may deklarang holiday ng Malacanang ang IEC tulad ng pagdeklara sa APEC Summit upang makatulong ang mga tao sa malapiestang pagtatanggap sa mga delikado at magiging matiwasay ang daloy ng trapiko sa lungsod ng Cebu kung saan 15,000 mga delikado ang magtitipon sa IEC Pavilion. Para sa Radyo Vision, Annabel Lagrosas, DYMR Cebu, Media ng Bayan. Okay, thank you very much, Annabel Lagrosas, Radyo ng Bayan, Cebu. Samantala, Vibs, ako'y nababahala dito sa pinalabas ng Supreme Court na temporary restraining order doon sa usapin ng no bayo, no boto. 2.5 million pa rin, more or less, ang hindi nakapagbayo. Paano ngayon? They will be disenfranchised? Kung halimbawa, pinairal pa rin. Dahil sabi ng COMELEC, wala na silang panahon para magsagawa ng adjustments. Well, on one hand, Francis, with the TRO, dun sa temporary restraining order, ay posibleng makaboto. O right now, pwedeng makaboto itong mga
2.5 million na registered voters na wala lamang biometrics kasi hindi na nga i-enforce itong no bio, no boto. Pero sa COMELEC naman side, sinasabi nila na instead of 800 per precinct, lolobo yung bilang ng mga botante per bawat presinto sa 1,000. So mahabang antayan na naman yan. Hindi, at saka paiiralim pa rin nila yung no bio, no boto eh. Sabi ng COMELEC. Oo, dahil mahirap magsagawa ng adjustments. Marami pa raw adjustments. Sige, babalikan natin yung usapin na yan na Webs. Samantala, nakahanda na. Puntahan muna natin ang ating kasama mula sa Zamboanga. Nariyan si Elsie Molina. Elsie, buenos dias. Konektado ka. Sí, buenos días, Vivian. Buenos días, Francis. 2 Zamboangueño weightlifters ang makakasali sa 2016 Olympics pagkatapos manalo sa pre-Olympic qualifier na ginanap sa Texas, Camaylan. Nakamit ni Heidelin Diaz at Nestor Colonia ang clinch podium finishes sa kanilang mga kategorya sa 2015 International Weightlifting Federation World Lifting Championship sa Houston, Texas. Sinabi ni City Sports Officer Dr. Cecil Atilano, ang individual na pagkapanalo ng 2 Zamboangueño ay hudyat na sila ay kwalipikado sa 2016 Olympics na gaganapin sa Rio de Janeiro sa Brazil sa susunod na taon. Kamaylan lamang binigyan ng parangal ang 2 atleta ng lokal na pamahalaan dahil sa kanilang matagumpay na pagkapanalo ng 5 gold medals sa Asian Weightlifting Championships sa Phuket, Thailand. Mula sa lungsod ng Zamboanga para sa Radyo Vision, Elsie Canillo Molina, Media ng Bayan. Okay, tuloy-tuloy na tayo at babagtasin na natin ang ikalawang bahagdan ng ating Thursday edition, Vibs. At sa puntong ito, siguro dahil buwan na ng Kapaskuhan, nandiyan na, no? Just around the corner, ang simoy amoy na natin. Maligaya tayong lahat sa paghahanda, pero sisilipin natin ang isang malaking bahagdan ng ating sektor ng lipunan. Itong ating mga maralitang tagalunsod. Kamusta kaya sila? Siguro, Bibs, pakilala mo na ang ating featured guest for today. Yes, kapiling po natin ngayong umaga mga kaibigan, ang Chief of Staff ng Presidential Commission for the Urban Poor, si Ginoong Vincent Eugenio. Magandang umaga, sir. Magandang umaga, Miss Vivian. Magandang umaga, Mr. Francis. At salamat po sa pagpapaunlak nyo at pagpaimbita sa Presidential Commission for the Urban Poor ngayong umaga. Ayan. At kami rin po ay taus-pusong nagpapasalamat, Mr. Vincent, sapagkat napasyalan nyo ang ating Radio Vision para dito nyo na ilatag kagad ang napakahalagang informasyon na maaring lingid sa kaalaman ng marami nating mga kababayan na ito palang unang linggo ng Disyembre ay binibigyan natin ng emphasis. Ito pong Urban Poor Solidarity Week. Ayan, ako. Anong ibig sabihin nito, Mr. Vincent? Tama po kayo, Sir Francis. Bukod sa Pasko, ang unang pinaghahandaan ng Presidential Commission for the Urban Poor at ng libu-libong urban poor organization sa bansa sa pagpasok ng Disyembre ay yung tinatawag nilang Urban Poor Solidarity Week. Ito po ay ginagawa taunan, panahon pa ho ni Pangulong Cory Aquino. Okay. Isang linggo kung saan inilalaan para makiisa, makasalamuha ang iba't ibang sektor doon sa mga sa tinatawag nating urban poor at urban poor communities na siyang nasa laylayan ng ating mga lipunan. Okay. Pero sa ngayon po, bigyan nyo kami ng mas maliwanag at klaradong larawan ng ating mga maralitang tagalunsod. Sa ngayon po, marami ng urban poor organizations ang very active at very involved sa iba't ibang programa ng pamahalaan mula ho sa aspeto ng asset reform o yung usapin ng palupa at pabahay. Okay. Ganun din ho yung pagsasanay o pagpapaunlad ng kanilang kakayahan o human development. Ganun rin sa usapin ng kabuhayan at trabaho. Kung titingnan po yung mga statistics, mukhang sa unang tingin ay parang hindi gumagalaw at nananatiling standstill yung figures ng urban poor. Okay. Pero po ito po kasi ay tinitingnan sa usapin ng income at kahit na nagkakaroon na ng pagbabago sa asset reform, nagkakaroon ng resettlement at relocation ng palupa at pabahay, hindi pa rin
ganap na nakakagraduate doon sa pagiging maralitang tagalunsod. Ayun, okay. Sir Vincent, balikan ko lang saglit itong celebration po ninyo ng Urban Poor Solidarity Week. Ano po yung ating tema ngayong taon? Maganda ho ang tema natin ngayon. Ang tema ho natin ay sabi ng PCUP at ng pamahalaan. Maralitang tagalunsod, may K ka. Marami ang ibig sabihin ho ng ano ibig sabihin ng may K? Sabi ng PCUP, ang maralitang tagalunsod ay may karapatan. Gustong i-emphasize ng aming ahensya ang karapatan ng urban poor communities at urban poor organizations sa iba't ibang larangan, pabahay, kalusugan, edukasyon. Yung pangalawang K ho, kakayahan. Na sa ngayon dapat tingnan ng urban poor communities hindi bilang palaasa sa lipunan. Kung hindi, sila ay mayroong talagang ginagawa at mayroong kontribusyon sa ating lipunan. Maraming organization ngayon ang gumagawa ng kanilang mga people's plan at ang mga shelter plan at nagpa-participate sa mga community mortgage program ng ating pamahalaan. Ganun din, nagpa-participate doon sa bottom-up budgeting. So, from dating pananaw na sila ay dependent, sila ay kailangan pa rin naman po suportahan at tustusan, pero sila ay may kontribusyon, meron silang kakayahan para baguhin yung kanilang buhay, baguhin yung estado at kalidad ng kanilang buhay. Yung pangatlong K pa lang ho ako, kahalagahan. Sila ho yung tinitingnan na puwersa at lakas ng lipunan. Sila ang mga manggagawa sa ating mga factories. Sila ang bumubuhay sa lungsod. Hindi maisip ng PCUP kung paano ang mga lungsod kung wala ang mga maralitang tagalunsod na siyang tagatulak, tagagawa ng mga iba't ibang gawain sa lungsod. At ang huli ho, yung kasali ka sa malawakang pag-unlad o tinatawag ho na inclusive growth na ang benepisyo ng ekonomiya, ang paglago ng ekonomiya ay hindi na lamang inaasahan na mag-trickle down sa maralitang tagalunsod kung hindi ganap na participant ang urban poor, ang maralitang tagalunsod doon sa development na ito o sa paglago na ito ng ating ekonomiya. Yes, go ahead, babe. Nabanggit lang kasi ni Sir itong inclusive growth. Sa inyo pong ano po ba yung general sentiment ng ating mga kababayan na miyembro po nitong urban poor? Nararamdaman po ba nila yung paglago ng ating ekonomiya? Because recently lumabas po yung ating GDP ay tumaas na naman ng 6%. Struggle pa rin para sa maralitang tagalunsod yung pang-araw-araw na pamumuhay. Paano pagkakasyahin ang kanilang kita sa iba't ibang pangailangan ng pamilya. Pero ngayon ho, dahil sa mga pinaigting na programa ng ating pamahalaan, lalo na ng mga pangunahing ahensya ng ating pamahalaan, sa DSWD for example, yung 4Ps na tinukoy yung mga pamilya na nasa extreme poverty at merong ayuda na matatanggap. At iba pang programa actually sa DSWD ho at sa DOLE, merong mga startup capital provision sa mga gustong magnegosyo. Sa parehas, may Sustainable Livelihood Program po ang DSWD. Ganun din yung DOLE. Meron silang tinatawag na DOLE Integrated Livelihood Program. Yung mga gustong magsimula ng kanilang negosyo, karaniwan ito ay mga organisasyon. Kaya sinasabi ko ang halaga ho nung pagiging organisado ng isang grupo kasi ito ay yung simula ng pagbibigay ng sistema sa kanilang mga initiatives. At kung sila ay gustong pumasok sa enterprises, mayroong ayuda rin ang pamahalaan. Bukod doon, yung pagsagot nga sa usapin ng palupa at pabahay. Itong nakaraang administrasyon, nagkaroon ng alokasyon ng budget para sa pabahay, lalo na yung mga nasa tabing ilog at estero o danger zone sa buong Metro Manila. Ganap na naka-kick off yung programa nitong administrasyon. Merong marami ay nasa NHA Resettlement at Relocation Site pa rin ho,
Pero meron ngayong option na binibigay through Social Housing Finance Corporation, pwedeng pahiramin sila ng pamahalaan para doon sa tinatawag nilang high density housing program. Okay. So yung lahat ng aspeto, pabahay, kabuhayan, pang-araw-araw na pangailangan, merong panibagong inobasyon na naganap. At yung sabi ko nga po, yung bottom-up budgeting. Nakita namin kasi sa PCUP, marami-rami ngayon ang organization ang involved sa pag-identify ng kanilang project sa mga local poverty reduction action team sa mga iba't ibang city at municipality. Doon nila na-identify ano ba yung pinakakailangan sa aming community at paano kami magkakaroon ng resources o tulong mula sa pamahalaan para rito. Alam mo, Mr. Vincent, Vives, yung larawan ng kahirapan dito sa ating lipunang ginagalawan ay masyadong nabibigyan ng mas malaking pananaw dahil sa nakikitang sitwasyon. Doon sa sinabi mo ngayon na inalis na natin sila sa mga esteros, sa mga kumbaga itinataas na natin ang antas ng kanilang pamumuhay na hindi naman palagi na lang karimari-mari mga kaanyuhan ng kanilang pamumuhay. At dito sana ito namang ating mga urban dwellers na ito, urban poor, sana mabigyan natin ng sapat na kamalayan, pagbubukas ng kaisipan na sila ay bahagi ng sosyedad na ating ginagalawan, na hindi po pwedeng tayo-tayo lang at sila ay narariyan na lang at hahayaan natin. Siguro sapat na edukasyon at information ang kailangan pa ng ating mga urban poor para ma-feel nila na hindi sila outcasted. Sila ay bahagi ng lipunang gumugulong sa kaunlaran. Mr. Vincent. Tama ho yan, Sir Francis. Yung tinatawag lang capability building o patuloy na pagpapataas ng kakayahan at kaalaman ay parte ng programa ng pamahalaan. At kahit na yung mismo mga organizations, meron silang mga sarili nilang capability building activities at program. Ang PCUP ho nakatutok na itong mga nakaraang panahon doon sa usapin ng social protection. Paano ba magkakaroon ng seguridad sa pamumuhay? Kabilang rito yung magkaroon ng ganap na access sa SSS, sa PhilHealth, yung social insurance, lalo na yan, health insurance. Kalusugan, naku po. Ganun rin ho yung trabaho. At sa pamamagitan ng DOLE at ng mga peso sa mga local government unit ay nagkakaroon ng linkages through the organizations. At napakahalaga, lagi ho namin inuulit, napakahalaga ng papel ng mga community organizations. Kasi mas magiging effective, mas magiging makatotohanan yung response ng pamahalaan kung may katulong na organisasyon sa bawat komunidad. At saka siguro mai-highlight na rin ng PCUP, ng CUP, Mr. Vincent, yung estatistika. Kasi perming na sinasabi na lamang sa mga news, hindi ba, Vives? Lalong tumaas ang antas ng kahirapan, lalong dumami ang mga hindi kumakain, ang mga nagugutom. Dapat po bigyan natin ng regular na pagpapahayag ang talagang estado, day-to-day, month-to-month, year-on-year, ang ating mga urban poor. Tama ho yun. At dati nga ang tingin lang, ang basihan ay kita. Ito ay medyo hindi kumpleto na picture kung kita lang ang titingnan. Mahalaga hong tingnan yung access sa kalusugan, access sa edukasyon, yung total human development ho, para i-define yung kalidad ng buhay ng mga mahirap. At saka tanggalin na natin sila in harm's way. Let us pull them out in harm's way. Yung mga lugar na talagang mapanganib. At yun ang nakikita senaryo. Parang wala nang pagunlad pero napakalaki ng room for improvement, Mr. Vincent. Tama ho. Isa ho sa advocacy ng PCUP ay magkaroon ng partisipasyon din ang mga urban poor organization, lalo na yung mga nasa vulnerableng lugar. Doon sa mga DRRM council sa iba't ibang level, mula barangay, city, hanggang sa national na antas. Sa ngayon may mga NGO representatives pero
gusto naming higit pang magkaroon ng partisipasyon yung mismong mga vulnerableng organisasyon, vulnerableng komunidad, dahil mas alam nila actually yung mga sitwasyon sa panahon ng disaster, at magkaroon ng baga tinatawag nila community-based na disaster risk reduction plan, dahil kahit napaka-responsive na, napaka-prepared ng ating mga local government units, kung mismong mga komunidad, at yung komunidad na ito yung mga nasa tabing ilog nga at nasa laylayan, ay hindi handa, laging magkakaroon lang ng pagkukulang, dahil talagang kailangan tao ang kasama doon sa risk reduction at sa preparedness. So, etong nakaraang taon, medyo bumuhuso ng trainings at capability building ang PCUP doon sa usapin ng disaster risk reduction. Yes, Sir Vincent, nabanggit ninyo kanina yung kakayahan. Bahagi po ito sa tema ng ating selebrasyon ngayong buwan. Paano po ini-empower ng PCUP itong ating mga kababayan para sila po ay mas mag-perform, mas mag-contribute po sa growth po ng ating nation? Sabi ko, isa ho sa napakalaking ginagawa ng PCUP. Kami ho ay yung kumikilala sa mga urban poor organizations. Baga kami may accreditation, ina-accredit po ng PCUP yung mga urban poor organizations sa buong bansa para rin ho ma-delineate, ma-define, mas makilala na organization na lehitimo at ito'y binubuo ng lehitimong maralitang tagulunsod at hindi magkaroon ng pagkakataon ang mga squatting syndicates na mag-take advantage sa kanila. Pero yung organizational development ho, yung tinututukan niya namin sa mga capability building programs ng PCUP. Kabilang ho sa organizational development ay pagkakaroon ng sistema sa organisasyon, pinansya, sa kaalaman tungkol sa batas, yung mga paralegal training. So, lalo na doon sa RA 7279, Urban Development and Housing Act. Nandun ho kasi yung karapatan ng maralitang tagalansod, lalo na sa usapin ng demolition at eviction. Nagkakaroon din ho ng linkages sa livelihood and employment. Employment. At ngayong taon, sumubok kaming magsagawa ng mga enterprise development programs. Kasi tinitingnan namin kung ang mga urban poor organizations ang makakapagsimula ng maliliit na negosyo na siyang pwedeng makapagbigay mismo ng trabaho doon sa kanilang lugar. Kahit gaano ito kasimple, kahit hindi pa ito yung pangunahing source ng income nila, kung ito ay urban container gardening. May mga organizations sa Mindanao na nagsimula ng mga urban container gardening. Dito ho sa NCR, mga crafts production, handicrafts. Kahit ito ay alternative source lang ng income, nakakapuno doon sa pangailangan ng mga miyembro ng organization. Ang lahat naman ay nagsisimula sa maliit. Right. Okay, now hihilingin na lang namin, Mr. Vincent, before totally winding, please keep us posted kung ano man ang naging tagumpay ng ating Solidarity Week para sa Urban Poor. Opo, Sir Francis. Okay, sige, Bebs. Maraming salamat po, Mr. Vincent Eugenio, ang Chief of Staff ng Presidential Commission for the Urban Poor. Okay, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan sa oras na 45 minutos, 25 segundos. Balikan natin ang ating po namang Mona Lisa para sa karagdagang balita. Miss Ara, magandang morning muli. Go. Good morning ulit, Francis at Viv. Naniniwala si Senador Antonio Trillanes IV na malalampasan ni Senadora Grace Poe ang pagsubok kaugnay ng pagkansela ng COMELEC 2nd Division sa kandidatura nito sa pagkapangulo. Nagpahayag din ng pagkadismaya si Trillanes sa naging desisyon ng COMELEC. Balitaan mo kami, Zayt Miguel. Bilang taga-suporta ni Senadora Grace Poe sa pagkapangulo, naniniwala si Senador Sonny Trillanes IV na malalampasan ni Poe ang pagsubok na kinakaharap niya kaugnay sa kanyang diskwalifikasyon. Tiwala raw si Trillanes na makakaabot sa eleksyon ang senadora. Ngunit hindi na itago nito ang pagkadismaya sa naging desisyon ng COMELEC. I am extremely disappointed dito sa 2nd Division ng COMELEC for allowing themselves to be used
as political instruments. Paliwanag pa ni Trillanes, taong 2005 pa lamang may intensyon nang bumalik si Poe dahil sa panahon na iyon niya in-enroll ang kanyang mga anak dito sa bansa. Naniniwala naman siya na babaligtarin ng COMELEC and Bank ang desisyon nito hinggil sa diskwalifikasyon ni Poe. Bukod pa rito, tiwala si Trillanes na walang kinalaman si Pangulong Aquino sa naturang desisyon ng COMELEC at pinili na lamang munang manahimik ng senador kung sino sa tingin niya ang nasa likod ng mga aligasyon na binabato sa kapwa kandidato. Let me just stress that I won't fault the President for this. Because knowing the President, somebody's just recommending it to him. Tapos siya nagano. Telling them is, we are treading very, very dangerous waters. Dito sa ginagawa. Akala nila walang implications ito. Hindi. Iba yung implications ito. Once you disenfranchise the people, once you deprive the people of their chosen candidates, then magkakaroon niya ng backlash later on. They won't be able to govern well. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel. Magpapatupad naman ng moratorium ang MMDA para sa mga ginagawang konstruksyon sa kalsada sa Metro Manila. Ito ay upang mabawasan ang matinding trapiko ngayong holiday season. Ayon kay Traffic Engineering Center Director Noemi Resio, ang 2 linggong tigil konstruksyon ay magsisimula sa hating gabi ng December 14 hanggang hating gabi ng January 3 sa susunod na taon. Dagdag pa ni Resio, mayroong mahigit 140 road projects ang DPWH. Kung may patitigil ito, mas gagaan ang trapiko sa Metro Manila, lalo na sa pagdagsa ng mga mamimili ngayong Kapaskuhan. Ganun pa man, ani Resio, ipatutupad pa rin ang exemption sa mga flagship projects ng pamahalaan tulad ng NAIA Skyway at iba pang ginagawang kalsada na hindi naman nakahaharang sa trapiko. Samantala, inanunsyo naman ni na Mark Zuckerberg na co-founder ng Facebook at asawa niyang si Dr. Priscilla Chan na magdodonate sila sa charity ng 99% ng kanilang stock sa Facebook o katumbas ng $45 billion. Sinabi ito ng mag-asawa sa isang Facebook post matapos isilang ang kanilang anak na babae. Anila, may responsibilidad silang tiyakin na magiging mas maayos na lugar ang mundo para sa kanilang anak. Layunin din ng inisyatibong ito na isulong ang human potential at equality ng mga kabataan sa susunod na henerasyon. Yan na po mga balitang aming nakalap ngayong Huwebes ng umaga. Sana ay nabigyan namin kayo ng magandang simula. Ako si Ara Perez. Balik na sa inyo, Francis at Viv. Okay, thank you very much, Miss Mona Lisa Ara Perez. Samantala, good morning, Sir Francis, Ma'am Vivian. Binabating happy birthday to my one and only honey of the life, of my life, Mayet of Adores Beauty Parlor from Vinci Wailan of Dupac, Tabuk City, Kalinga Province. Ako na lang kaya ang tatakbong presidente. Masyado silang magulo, masyadong mamanipula ang sistema natin. Direct Lama Rosa ng Baguio City. Okay. Magandang umaga po sa inyo, Ka Francis at Madam Vivian. Tanong ko po sa inyo, Ka Francis, ilang taong ka na kasi bagets pa rin kayo? Wow, ha? Thank you. Sir Francis, ang masabi ko lang po kay Mayor Duterte, kahit ganon siya, pero talagang mabuting tao yan at mahal niya mga mahirap. Dato Embaan ng Bitaog, Bansalan, Davao del Sur. Thank you very much. Good morning po, Miss Vivian at Ka Francis. Tama nga po si Miss Grace po. Dapat nga talagang nalumaban ng patas. Grabe naman, wag naman pong ipitin na dati kinukuha pa na maging lady nila. Tapos ngayon, niipitin para di makatakbo bilang Pangulo. Lumaban sana ng tapat mula kay Cindy ng Sogod, Southern Leyte. Okay, tuloy-tuloy tayo. At sa ikalawang sigwada naman ng ating provincial roundup, punta na kagya tayo. Radyo ng Bayan Naga with Pax Rengalota. Pax, Diyos marhay na aga sa imo. Konektado ka. Ka Francis, agad nagsagawa ng aksyon ng Naga City Police Office o NCPO sa ipinalabas na kautusan ng alkalde ng lungsod ng Naga, Mayor John Bongat, na palakasin ang kampanya laban sa mga magnanakaw at mapagsamantala ngayong panahon ng Kapaskuhan. Layunin ng naturang direktiba ay upang maiwasan ang mga insidenteng biktima ng akit bahay o kaya mga pang-hold up
Sa naging pahayag ni Naga City Police City Director, Police Senior Superintendent Tarcisio Domingo, agad nilang pinaigtingin ang police presence at intelligence operations sa mga lugar kung saan malimit na mangyari ang naturang krimen. Ayon sa kanya, sa ipinairal na lambat kibat operation, kasama na dito ang pag-alam ng mga lugar na malimit mangyari at kung saan anong oras kalimitan nangyari ang krimen. Sa ganitong paraan na ilalagay ang mga pulis sa aksyong kontra kriminal. Katunayan, sinabi ni CD Domingo, 3 mga kilabot na kilalang mga magnanakaw muling nahulog sa kamay ng Naga City Police Office. Nanawagan din si City Director Domingo sa lahat na naging mapagmatyak anumang oras at huwag bibigyan ng pagkakataon ang mga mapagsamantala na sila ang maging biktima. Para sa Radyo Vision, Pax Ringalota ng Naga City Kamsur, Media ng Bayan. Thank you very much, Pax Rengalota. Pumunta naman tayo ng Tabuk. Nariyan po ang ating kasamang si Hazel Gupay. Hazel, magandang umaga. Konektado ka. Naimbagngag sa Pilipinas ayon sa ulat ng Provincial Environment and Natural Resources of Penroc Kalinga, accomplish nila ang kanilang 2015 target sa ilalim ng National Greening Program noong Oktubre, ibig sabihin 2 months ahead sa kanilang schedule. Ayon kay Penro Severino Dalutag, ito ay dahil sa commitment ng dalawang City and Community Environment and Natural Resources Office na nakamit ang kanilang 100% target noong Oktubre. Umabot sa 605 seedlings ang naitanim sa 1,210 hectares sa pamamagitan ng partner barangays at people's organization. Sinabi ni Dalutag na nagtanim sila bago ang tagulan para sa planting season na buwan ng Hulyo hanggang Setyembre. Dinagdag niya na reprogram ang 2016 na NGP plan para sa 6C regreening program ng Aquino Administration. Ang targeted hectares na matatamnan ay 1,828 dito sa lalawigan ng Kalinga. Para sa Radyo Vision, Hazel Gupay, DZRK, Radyo ng Bayan Tabuk City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Hazel Gupay. Okay, 53 minutos na 33 segundos. Makalipas ang alas 6, Bibs, what is the real score na ba dito sa LTO issue, yung renewal of professional driver's license? Well, ano na ba? Magulo pa rin. House of Representatives, kanilang ina-abolish itong pagsusumite ng itong order ng NBI ng LTO na magsumite ng NBI at police clearance. So, okay. Kasi dagdag nga ito sa requirements na talaga namang hinihingi sa mga drivers. At sabi nila kung talagang merong criminal record o kung talagang dapat maging alerto yung ating pamahalaan tungkol sa mga ganitong mamamayan ay magbigay na lamang ng lookout list sa LTO at sila na ang bahalang mag-decide. Ayon. Kumbaga, hindi na yung kukuha ka ng clearance para malaman lang na ikaw ay may pending case or what. Provide na nila yung LTO. Para pagpunta, amigo, dehis ka, pwede. Pwede, dahil meron kang record dito. Correct. Pwede na marinyo. Okay, revoke na yung lisensya mo. Diba? Para ganun lang kadali. Kasi kawawa naman gagastos. Pagkatapos hindi meron palang record. At saka ang mahirap ka, Francis, kapag meron kang kapangalan na may record, Nako po. Napakatagal ng magproseso. Aba, Oo, maabot talaga minsan ng linggo eh. Kaya paano nga dapat pipili ka ng pangalan na halos mahirap na gayahin eh. Ikaw, yung Vivian, napakarami niyan. Pero yung Gulya, yung Francis. Bihira yan. Bihira yan. 3 lang ang meron ganyan. 4 lang kami. St. Francis of Assisi, St. Francis Xavier, St. Francis de Sales. Pope Francis. Panlima pala. Puro ba na lang mga kapangalan mo? At Francis Cancino. Yun na lang yan. Kukunti lang kami yan. Kukunti lang kami. Kaya mahirap kami magkaroon ng mga derogatory records at magkakaparehong pangalan. Okay, may habol ka pa dyan. Go! Yes, good day po, Sir Francis at Ate Vivian. Pakibate ng maligayang kaarawan ng pamangkin kong si Rodrigo Paparo Jr., 53 years old, pagbate ni Christian family. God bless, longer life. Thanks po mula kay Flor Servidad ng Caloocan. Thank you very much, Flor Servidad and family. Yes. Good day po, Ma'am Vivian. Sir Francis, malinaw dito ang Channel 4 sa amin. Lagi kaming nakasubaybay sa inyo. Maraming salamat po mula kay Arturo Bato ng Smoky Mountain. Magandang umaga po, Ma'am and Sir. Pakibate ng happy birthday kay Sir Gel Baguan ng Boracay Island from Tano Manumbali ng SEC Innovasia ng Paranaque. God bless po. Good day, Miss Vivs at Poging Ka, France. Thank you. Pabati naman ng Happy Fiesta sa Barangay Mahakob, Tarangnan, Samar. Thanks po mula sa Calbayog City.
kay Lynn. At good day, Miss Vibs at Poging Ka France. Pabati naman ng, yan, happy fiesta mula kay Mahako. Okay, good day, sir. Hello. April Enriquez, Bugal Leon, Iloilo from Mama Cha Enriquez, so good. Si Mamla Vira Catanduanes, thanks. Good day, Ka Francis Cavets. Okay. Pakibati po ang miyembro ng Maranao Duterte for President Movement, Lanao del Sur. Mula kay Sacraman Jamla Taraka Chapter, Lanao del Sur. And with that, Verbs, dito na po mga kaibigan, nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po para sa mga katututok lang, maaari nyo kaming panoorin online sa www.ptv.ph. Ako po ang inyong lingkod, Vivienne Julia. At ang inyong pong kaagapay, Francis Cancino, nag-iwan ng isang mapayapa, masagana at magandang umaga sa ngalan ng Radyo Vision family. Have a nice Thursday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.